Alam nyo ba na yung pagpaparami ng tinapay at isda ay isang himala na ginawa ni Jesus upang ipahayag ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. At sa pamamagitan ng himalang ito, pinapaalalahanan tayo ngayon ng Panginoon Diyos. Una, tinitiyak sa atin ni Jesus na kayang ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Yes, brothers and sisters, God provides. Walang imposible sa Diyos. And as the saying goes, when human solution runs short, God's grace takes over. Na kapag tayo mga tao ay nawawala ng paraan, ang Diyos ay gagawa ng pamamaraan. God will make a way where there seems to be no way. That is one. God provides. Pangalawa, mga kapatid, kung ang Diyos tumutugon sa ating pangangailangan, ito ay parating higit sa sapat. Kaya nga po, we call Him the God who is more than enough. Meaning to say, kapag ka po siya nagbibigay, abundant, sufficient ang kanyang provision, ang kanyang blessing sa ating mga tao. Na ang sabi nga pong ganyan, hindi siya lamang nagdadagdag, siya po ay nagpaparami. God doesn't only add, He multiplies. That is His arithmetic, multiplication. Imagine, 5 tinapay, 2 isda, pinakain ay napakaraming tao. Ang sabi ng Biblia, 5,000, mga lalaki pa lamang yon. At pagkarapos ay may natira pa, 12 bakol. Ganyan ang Diyos kung magbigay. Ang sabi nga ng Lucas 38, siksikliglig at umaapaw na pagpapala ang sa atin ay ipinagkakaloob ng Diyos. Pangatlo, pinapaalalahanan tayo, hindi ho basta nangyari ang himala sa pagpaparami ng tinapay at isda. Kung atin pong babalikan halimbawa ang Ebanghelyo, the same story, the multiplication of the bread, according to the Gospel of Luke, meron pong isang bata, may daladalang baon, 5 tinapay, 2 isda. Pero hindi niya ito ipinagdamot, ito'y kanyang ibinigay. At doon sa kanyang pagbibigay, doon ang Diyos gumawa ng himala. Sa madalit sabi, mga kapatid, kay Kristo, kailangan din nating matutong magbigay, matutong tumulong, matutong makisangkot upang ang Diyos ay makagawa ng himala sa ating buhay. That is why the important question here now is, ikaw, kapatid, ano ang maibibigay mo sa Panginoon? Ano ang nais mong ipagkatiwala sa Kanya? Ano ang nais mong isuko sa Panginoon na marahil dinadala mo sa iyong puso? Ano ang gusto mong ibigay, ibahagi na nagmumula sa iyong pagkatao? Do it now. God can perform miracles out of our little but best offerings. Brothers and sisters, sa ating pong buhay, hindi po lamang pisikal o material na pangangailangan ang meron sa atin.
we also have that deepest need, spiritual hunger, meaning to say, craving, which is beyond material, a yearning for meaning, purpose, and truth. Kumbaga tayo mga tao, meron din po tayong pananabik, hindi po sa mga bagay na material, subalit mga bagay na spiritual. Marahil pananabik sa paggaling sa sakit karamdaman. Marahil yung ating pong craving for love, for truth, for forgiveness, for healing. Brothers and sisters, those are the things that only God can fill in. At tayo po ngayon ay binibigyan ng isang konkretong kasagutan kung paano yung ating mga kahilingang iyon, yung ating mga spiritual cravings, yearnings, spiritual needs, deepest need of a man can be responded. And this is through the sacrament of the Holy Eucharist. At ano po ba ito? Brothers and sisters, the sacrament of the Holy Eucharist is the sacrament given to us, instituted by Jesus. Na dito po sa sakramentong ito, ang tinatanggap natin ay ang Panginoong Jesus, the living bread that can nourish our spiritual yearnings, that can satisfy our hearts. We know that Jesus is truly, really, substantially present in the Holy Eucharist. Naririto po siya. Naririto't kasama natin ang Panginoon. Tanging ang pagkain ito, the bread of life, ang siya lamang makapagbibigay ng katugunan doon sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. We only have to believe, brothers and sisters, and we accept that in the light of faith. At dahilan po sa katotohanan ito, sa banal na misa, ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na gumagawa ng himala sa ating buhay. Ang banal na misa ay sakramento ng pagpapagaling, ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Hindi po ba? Maya-maya, bago natin tanggapin ang kabanal-banal, ang katawan dugo ng Panginoon, ano ang sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen po ba? From the Gospel of Matthew, chapter 8, verse 8. Yes, brothers and sisters, sa isang salita lamang ng Diyos, tayo ay gagaling. Sa pagtanggap natin ang kanyang kabanal-banal na katawan at dugo, tayo ay gagaling. Tayo kanyang pinatatawad. Tayo kanyang tinutulungan. Naalaloon baga, kayang-kayang ibigay ng Diyos sa atin ang ating pong mga pangangailangan, ang ating kahilingan. Lalo tigit kung tayo rin ay marunong magbigay ng pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Ikaw kapatid, do you have that deepest yearning in your life? Do you have that craving which is beyond material? Only Jesus can fill in that need that takes place in your heart. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. Yes, Lord, totoo. Meron po kaming malalim na pangangailangan. Meron po kaming malalim na pananabik. Ang pangangailangan para kami gumaling, mapatawad. Ang pangangailangan ng katotohanan, ang pangangailangan ng paglaya
sa mga bagay na umaalipin sa aking pagkatao. Lord, ipagkaloob mo sa akin. Ikaw ang kasagutan, ang iyong salita, ang kabanal-banalang katawan mo at dugo, ang tanging makalulutas, makapagpupuno ng pangangailangan at pananabik na ito. Sa banal na misang ito, tatanggapin ka namin. At kami naniniwala na ikaw ngayon ay gagawa ng himala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.